Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is mapalad ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay paghaharian ng ating Diyos Ama. Ganito po yan eh. Kapag halimbawa, sinusunod mo yung 10 utos, nagiging mabuting tao ka, nagiging matulungin ka, nilalawakan mo pangunawa at kababahang loob mo, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka gumagawa ng masama, bagkus pag-isipan lang nakabutihan sa kapwa-tao mo ay umiiral lang sa puso't isipan mo, ay tsak-tsak makakasama mo ka ang ating Diyos Amang nasa langit, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Gawin lang po natin, sumunod sa 10 utos ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang 10 Commandment. Maglingkod po tayo sa kapwa-tao natin, lalong-lalo sa Diyos Anak, si Jesus Christ. Paglingkuran po natin kapwa-tao natin, magbigay, tumulong, magrespeto, magmahalan, magtulungan po tayong lahat dito. At higit sa lahat, mahalin natin ang magulang natin. Tumulong tayo sa magulang natin, mahalin natin sila at respetuhin. Lalong-lalo yung kapwa-tao natin at lalong-lalo ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Kapag pinapapasok po natin ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ sa ating pagkatao, nalilino yung isip at puso mo na huwag na gumawa ng masama, bagkus puro kabutihan lang po ang mapapairal natin sa ating kapwa-tao. Ang sumusunod sa mga kalooban ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ ay magdudulog ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ililigtas ka niya sa kumunoy na iyong problema na puro dalang kasamaan. Pero kung ikaw ay nagbabago at nagsisisi at hindi nababalik sa mga mali mong gawa, ay tsak na tsak kasama ka namin sa paraiso. Huwag na po tayong gumawa ng masama, magpatuloy lang po natin yung mga tamang gawa tulad ng pagtulong, pagmamahal, pagrerespetuhan, pagdadamayan sa oras ng kagipitan. Kapag alam mo yung kapwa-tao mo na humingi ng tulong at walang-wala, tulungan po natin, huwag po tayong magdalawang isip. Kung ano lang aabot ang kakaya natin, tumulong po tayo. Kahit may 2 piso, bigay po natin. Kasi pera, dali po natin kitain. Pero yung buhay ng kapwa na maiibsan ng tulong natin, ay malaking tulong po yun sa mata nating Diyos Anak na si Jesus Christ, kasi nagkakaroon ka ng point sa Kanya, nagiging mabuti ka ng tao. Simpleng pagbigay mo ng tubig ay napakalaking ginawa na po yan sa kapwa-tao natin na ibsan niyang uhaw sa kanyang nararamdaman. Nakatulong tayo na mawala yung uhaw niya. Ganun po yun. Sabi nga natin, Diyos Anak, pag tumutulong at nagbibigay ka isang basong tubig, may malaking gantimpala ka na sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ, kasi nagiging mabuting tao ka at nagiging matulungin na kalooban ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ sa pagtulong sa kapwa at pagrespeto dito. Kaya ikaw, habang maaga pa, kung nalulugmok ka sa kasalanan gawa mo, talikuran mo na po ito. Magbalik loob lang po tayo sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Manalig mo ng palataya sa Kanya, patatagin mo pananalig mo sa Kanya, at tumingin sa pangalan niya. Lahat ng panalangin natin, hiling natin, ay matutupad basta manalig ka lang sa nag-iisa nating Diyos Anak na si Jesus Christ. Amen. Magbago na po tayo habang maaga pa, habang may panahon ka pa, habang kaya pang baguhin ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ ang buhay mo. Magbago na po tayo. At kapag binago ka na ng ating Diyos Anak, huwag mo na itong balikan pa. Talikuran na lahat yung masamang tinalikuran mo at huwag nang babalikan pa. Tumulong po tayo sa kapwa-tao natin ng abot nating makakaya at magkaroon po tayo ng respeto sa kapwa-tao natin. Pagbibigay at pagmamahal at pagtutulungan lang po. Yan lang po ang ating sandata rito at pagdarasal at pananalig sa ating Diyos Anak na buhay na si Jesus Christ. Kaya hanggang dito na lang po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.